Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na PCIS kanina? We will wait for Colonel Galacta. Next question, please. Ma'am? Last two. Or make it brief. Make it brief. Yan said po na kung kanod po kadaling ang plano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangkay, hindi dapat pinapatong ang pas. Yan ay aking papalagayan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benito Aquino Jr. Next question. Next question. Maps na Sorry. verbalize naman po ba sa administration yung tungkol sa trial kasi ng Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po ba dun sa trial sa Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I am pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps nito for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yun sa Department. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Tsaka two. sir, sandali. Ano ba yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, he doesn't know anything. Mas dapat pa talaga. Pero pagdating natin sa ulo, isipan niya, he doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang basic answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismo politik, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order
Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. At kahit ako hindi ako makalabas, basta dalhin mo yan. Tama ba yun? Ayun yung mga taong bayan, tanongin mo kayo, tama ba ang hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni George, they will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of your rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I am at the personality. So I have to take that oath. Pero, Isaac Lopez at sa lahat ng When you go up to the Supreme Court, is the jurisprudence na contempt powers of Congress? yun lang ang sinasabi ko. Sir, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, lalo wala. Pag-threat sa kanila, national security. Who's testimony to Harvard? Do you think that will hold water as far as maybe pinning you down as concerned or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case or every case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Pataparin ko lang kita na kanila. Ubus na yung panahon nila. Hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung mga Yes, we expect that. We expect contempt, detention, we expect a term like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ano yung message ng President Bongbong Marcos that he said na papalagay daw po ng evidence na hindi niya malakas? Yes, sinabi ko naman nila, kapalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. We don't know the contents yet, Yes, but kaya ako pa yung interview parang thank you. Thank you.